buksan po natin ang ating mga Biblia sa Genesis chapter 2 verse 15 to 23. So buksan po natin at sama-sama po nating basahin sa oras na ito. Then the Lord God took the man and put him in the garden of Eden to tend and keep it. And the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden you may freely eat, but of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat, for in the day that you eat of it, you shall surely die. And the Lord God said, it is not good that man should be alone. I will make him a helper compatible to him. Out of the ground the Lord God formed every beast of the field and every birds of the air, and brought them to Adam to see what he would call them. And whatever Adam called each living creature, that was its name. So Adam gave names to all cattle, to the birds of the air, and to every beast of the field. But for Adam there was not found a helper compatible to him. And the Lord God caused a deep sleep to fall on Adam, and he slept. And he took one of his ribs and closed up the flesh in its place. Then the rib which the Lord God had taken from man, he made into a woman, and he brought her to the man. And Adam said, this is now bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman, because she was taken out of man. Therefore a man shall leave his father and mother and be joined. Okay, hanggang doon na lang po pala. Salamat po sa pagkabasa ng salita ng ating Panginoon sa oras na ito. Amen po. Ginanahan tayo sa pagbabasa, no? So, purihin po ang Panginoon. Ang message po natin sa umagang ito ay pinamagatan po nating Eve, the mother of all living. So, ang topic po natin ngayon ay patungkol kay Eva, na siya yung kauna-unahang babae na nilikha ng Diyos. No, Adam was created and Eve was also created out of the flesh of Adam. Sabi nga, kinuha sa tadyang si Eva. So, pero bago po natin pag-aralan yung ilang mga lessons na matutunan po natin kay Eva, ay tignan po muna natin si Adan. No? Ang pangalang Adan daw po, ito po ay Hebrew name para sa pangalan ng isang lalaki. At meron pang isang Hebrew name para kay Adan, na ang kahulugan naman po nito ay pula. No? Kaya maaring masabi po na yung pangalang Adan ay may kinalaman po sa katotohanan na si Adan po ay nanggaling sa alabok. No? Doon po kinuha ng Diyos si Adan. No? Siya ho ay galing sa alabok, at siya po ay hinubog ng Diyos, at siya po ay naging isang living creature. So ginawa ng Diyos si Adan, at si Adan po ay inilagay ng Diyos sa isang halamanan na tinatawag po na Eden. No? At inilagay po siya ng Diyos doon, hindi po lamang para si Adan ay mamuhay at manirahan dito po sa Garden of Eden na ito, kundi si Adan po ay inilagay ng Diyos sa Eden para ang Eden, yung Garden of Eden, ay kanyang alagaan, bantayan at ingatan. Malinaw po yan sa sinasabi ng kasulatan. Kinuha ng Panginoong Diyos ang lalaki at iniligay sa halamanan ng Eden upang kanyang alagaan at ingatan. So kaya malinaw po yan sa sinasabi ng ating talata na si Adan ay nilagay sa Garden of Eden dahil ang kanyang tungkulin para alagaan at ingatan itong Eden na ito. Sabi nga, ang hardin ng Eden ay aariing ganap ni Adan na para sa kanya, para ito ay magiging kanyang tahanan. Na dito sa Garden of Eden, dito niya bubuuhin ang kanyang pamilya. So ngayon, kung iisipin po natin at marirealize po natin na yung Garden of Eden noong mga panahon na yon ay wala pa pong bantay yung kanyang daraanan o daanan papunta po sa labas ng hardin. Kaya pwedeng si Adan po ay maglabas-masok, no? Pwede ho siyang maglamas-pasok para makasalamuha po niya yung mga hayop o yung iba pang mga hayop na nilikha ng Panginoon, no? So at isa pa nga po sa kanyang assignment ay kanyang pamahalaan ang mga lilikha ng Panginoon, kasama po dito yung mga hayop sa parang, yung mga ibon sa himpapawid, no? At ang ginawa ho itong mga hayop na ito ay pinagdadala po kay Adan upang kanyang bigyan po ito ng mga pangalan. So kaya yung kanyang pangangasiwa dito po sa mga hayop na ito, no, ay kasama na po dito yung pagbibigay niya po ng pangalan sa kanila. No, kaya nung nakita ni Adan yung isang hayop na meron pong dalawang malaking ngipin sa harap, nung nakita niya ay malaki yung ipin. Kaya
ang itatawag ko dito ay rabbit. Tapos meron na namang isang hayop na napakabilis tumakbo. Nung makita ni Adan na napakabilis tumakbo ng hayop na to, so tatawagin ko siyang kabayo. So nung tumingala naman si Adan dun sa kalangitan, nakita niya isang ibon na napakatayog lumipad. Nung pagtingin niya, napakatayog lumipad. So sabi niya, itong hayop na ito ay tatawagin kong agila. So sa ganyan po, pinangalanan ni Adan yung bawat mga hayop na dinadala sa kanya ng Panginoon, no? At bawat itawag niya sa mga hayop na ito, ay yun na po ang kanilang magiging mga pangalan. So hindi po natin alam kung gaano karami yung mga species ng mga hayop nung unang panahon, pero nakatitiyak po tayo sa sinabi po dito sa salita ng Panginoon, si Adan po ang nagbigay ng mga pangalan sa kanila. No, kaya si Adan po ay noong mga panahon na yon ay talagang busy sa kanyang trabaho dahil ito yung ipinagkatiwala ng Panginoon sa kanya na trabaho. Nung siya ay inilagay ng Panginoon sa hardin, alagaan yung hardin at pangasiwaan niya yung lahat ng mga bagay na nilikha ng ating Panginoon. Kaya si Adan po ay isang napakabising tao. Ito po ang kanyang trabaho. Kaya naman, nung pangalanan na ni Adan, yung mga hayop na ito, pagkatapos nakita niya, bakit wala yatang bagay sa kanya dito sa mga hayop na ito? Kaya naman ang sabi ng Panginoon, hindi mabuti sa isang lalaki na siya'y mag-isa, kaya ang Panginoon ay naglaan sa kanya ng isang makakatulong niya. No? Sabi po dito, hindi mabuti sa isang lalaki na mag-isa. Ang tanong po sa atin ngayon sa umagang ito, bakit hindi ka agad nilikha ng Diyos si Eva? Gayong alam naman ng Panginoon, nakakailanganin ni Adan yung isang makakatuwang sa buhay. Alam ko po, ganyan din yung mga katanungan ninyo sa umagang ito, pero tandaan po ninyo na nung nilikha ng Diyos si Adan po ay nilikha na isang tao. Hindi po siya nilikha na isang robot na walang free will, na walang emotion. So nilikha po ng Diyos si Adan nang merong pag-iisip, nang meron pong katalinuhan, nang meron pong damdamin, meron po siyang kaluluwa at meron siyang espiritu. So kaya maaari po siyang makapamili at makapagpasya ng kanyang sarili. Hindi po pwede na biglang merong babae tapos sabihin ng Diyos, yan na kagad ang kapartner mo. Hindi po pwede yun. Kasi nga si Adan meron po siyang free will. Meron siyang damdamin. No? Kaya hinayaan po ng Diyos na si Adan po sa kanyang pagtatrabaho, sa pangangasiwa niya sa mga hayop na ito, hinayaan po siya ng Diyos doon na ma-realize niya, na dumating siya sa punto na ma-realize niya, nakakailanganin niya ang makakasama sa kanyang buhay. Kaya nga naman doon lamang po tumugon ang Diyos. Alam ng Diyos ang pangangailangan ni Adan, pero hindi niya po pwedeng pangunahan si Adan. Ang Diyos ay makapangyarihan, nalalaman niya po ang lahat ng mga bagay, pero nakikilala din po niya yung tao na kanyang nilikha. Kaya sabi po sa atin dito, pagkatapos na pangalanan ni Adan ang lahat ng mga hayop, sabi po nga po sa atin dito, naisip ni Adan na wala siyang kapareha. No? Kaya nung nakita niya yung kabayo, may partner, yung hippopotamus, merong partner, yung giraffe, merong partner, pero inisip niya, ako kaya, saan kaya yung aking kapartner? No? Kaya anong ginawa ng Panginoon? Nagpadala ang Diyos ng pagkatulog kay Adan at siya'y nakatulog. Pagkatapos, kinuha ng Panginoon yung isa sa kanyang tadyang at pinaghilom yung sugat at yung tadyang na yon ay ginawa na isang babae. Siya po ay isang provision ng Panginoon sa pangangailangan ni Adan, kung kaya't alam ng Diyos ang pangangailangan ni Adan, kaya naman ang Diyos ay nag-provide sa kanya na kanyang makakatuwang. Mula sa kanyang sariling laman. Ano po? Hindi po galing doon sa ground, no? Kundi galing po mismo kay Adan. Sabi nga po, hindi kinuha sa paa. Hindi po kinuha si Eva sa paa para sipa-sipain. Hindi po kinuha si Eva sa kamay para batok-batukan. Hindi po kinuha ng Diyos si Eva sa ulo para si Eva naman ay magmalaki at magmataas kay Adan. Kinuha po sa tadyang malapit sa puso. Ibig sabihin lamang po neto, kung sa tadyang malapit sa puso, ibig sabihin po may responsibilidad si Adan na mahalin niya yung babae na ipinagkatiwala sa kanya ng Panginoon. Sabi nga ng salita ng Diyos, husband, love your wife. Wife, submit to your husband. So, pagkatapos po, kinuha sa tadyang yung babae at pagkatapos, sinabi na siya ay babae. Ano po sabi doon? Siya ay babae, na sa English po ay woman. Na ang babae ay nanggaling sa lalaki, merong resemblance ng lalaki, na halos parang itsura ng lalaki. Kaya nga, woman. Man with a womb. No? Siya'y lalaki na merong womb. Meron pong sinapupunan. Bakit? Kasi yung sinapupunan na yon ay nilaan ng Diyos para si Maria ay maging mother of all living. No? Si Maria ay maging ina ng lahat ng mga nilikha
ng Diyos. Lahat ng mga tao na nilikha ng Diyos sa mundong ito. So sa Kanya mag-originate, sa Kanyang sinapupunan ang lahat ng sangkatauhan. Ito'y magmumula po kay Eva. So ngayon, pag-usapan po natin ngayon kung ano-ano ba ang matututunan po natin kay Eva o ano po bang lessons na maituturo natin, matuturo po sa atin ni Eva bago po siya nagkasala. Kasi si Eva nabuhay muna eh. Bago siya nagkasala, namuhay muna sila ni Adan doon po sa Eden. Free from sin, free from contamination of wickedness that is being brought by Satan to them when they were being tempted doon po sa hardin. Kaya ano ba ang buhay ni Eva noon bago pa siya? Anong lesson na matututunan natin? Ang unang lesson po na matututunan natin, una, give your attention on the beautiful things around you. Bakit po? Bakit ko po nasabi itong lesson na ito? Mula sa buhay ni Eva, bago po siya mahulog, bago po sila mahulog sa pagkakasala. Give your attention on the beautiful things around you. Kasi isipin na lamang po ninyo noon, ang paligid po ni Eva noon ay talagang perpekto, di ho ba? Yung kanyang relationship sa kanyang asawa at doon sa mga hayop na kanilang inaalagaan ay perpekto. Yung provision na meron sila ay perpekto. Hindi po sila nagkukulang. Kasi kung iisipin natin, wala na po silang hahanapin at wala na po silang kakailanganin pa. Kasi literal po na sila ay naninirahan sa isang napakayaman at isang napakagandang lugar. Yun po ay walang iba kundi ang paraiso. Perfect ang lahat. Ang ganda po ng ambience. Hindi po mainit, hindi po sobrang init, hindi po sobrang lamig. Kaya nga daw po noong mga panahon na yun, yung mga halaman ang lalaki ng dahon. Ang mga bunga nila ay mga hitik na hitik. No? Kasi ang ganda po ng klima noong mga panahon na yun. Wala pang mga virus. Wala pa pong mga bakterya o mga fungi na kumakain po ng mga halaman. Perfect na lugar na pagtitirahan po ng tao na nilikha po ng Diyos. Kaya wala na pong kakailanganin pa sila Eva at Adan. Perfect yung kanilang paligid, perfect yung kanilang relationship, perfect yung provision ng Panginoon sa kanila. Hindi na sila nangangailangan pa. Pero sa kabila ng lahat ng mga bagay na ito ay pinili pa po ni Eva na i-focus niya yung kanyang paningin sa isang bagay na hindi naman niya kailangan. No? I-focus natin yung mga bagay doon sa mga magagandang bagay na nilikha ng Panginoon. Si Eva po, naghanap pa siya ng bagay na hindi naman niya kailangan sa kanyang buhay kasi nilikha na nga ng Panginoon. Binigay na nga po ng Panginoon sa kanya ang lahat ng mga bagay. Pero naghahanap pa siya ng bagay na hindi naman niya kailangan, kaya naman natukso siya. Di ba? Hindi naman niya kailangan na kainin at tikman yung bunga ng pagkaalam patungkol sa mabuti at masama. Meron nga pong utos doon ng Panginoon na wag niyang kakainin. Wag nilang kakainin. Pero pinili pa rin ni Eva na maipokus niya ang kanyang isipan, ang kanyang pananaw doon po sa bagay na hindi niya kailangan. At makikita natin dito na gustong-gusto niyang makuha itong bagay na ito. Gustong-gusto niyang makuha yung isang bagay na hindi naman niya kailangan sa kanyang buhay. Dumating na ba yan sa punto ng inyong buhay na bili kayo ng bili, but at the end of the day, nakita ninyo, hindi naman pala ninyo kailangan yung mga pinagbibili ninyo. Di ba? Bakit? Kasi yun lang ang hatak ng laman. Gusto lang natin. Pero ang tanong, kailangan mo ba yun? Si Eva ganun ho eh. Hindi naman niya kailangan kainin yung bunga. Di ba? In fact, sabi nga ng Diyos, wag eh. Pero anong ginawa ni Eva? Desidido pa rin siya na makamtan itong bagay na ito na hindi naman iplinano ng Diyos para sa kanya. Kaya ano po ang naging resulta? Siya ay sumuway sa salita ng Panginoon. Ganun din po tayo mga kapatid. Sabi na nga po ng Panginoon sa atin, wag. Sabi ng Panginoon, wag daw tayo makipamatok sa hindi natin kapananampalataya. Sabi ng Panginoon, bawal. Di ba? Pinagbabawal ng Panginoon, ang daming pinagbabawal ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, wag kayong maglalasing. Sabi ng Panginoon, wag kayong mangangalunya. Sabi ng Panginoon, wag kayong magnanakaw. Sabi ng Panginoon, wag kayong sasaksi ng mali sa inyong kapwa. Sabi ng Panginoon, wag kayong papatay. Wag kayong mag-iimbot. Sabi na nga ng Panginoon, bawal. Sabi na nga ng Panginoon, wag. Sabi nga ng Panginoon, wag, mapapahama kayo. Pero sige pa rin tayo ng sige. Matigas pa rin ang ating mga ulo dahil gusto talaga nating lumabag sa salita ng Panginoon. So, kaya anong naging resulta kay Eva? Si Eva ay nahulog sa pagkakasala. Malinaw na ito ay paglabag sa pagka-Diyos ng Diyos. Malinaw na yung ginawa ni Eva ay paglabag at pagyapak sa sovereignty ng Diyos. Malinaw na yung ginawa ni Eva po dito ay paglapastangan sa Diyos. Kaya yung ginawa niya is an act of unbelief. Is an act of rebellion against God hanggang nag-lead po ito ng disobedience
sa Kanya, sa salita ng Panginoon. Kaya ano matutunan po natin dito? We must focus on the good things around us and not on the things that we do not need in our lives. So, kailangan ba natin yung mga bagay na ito? Alam natin, hindi naman kailangan yun. Anong pinakamahalaga sa atin? Ang pinakamahalaga po sa atin, i-appreciate natin yung mga magagandang bagay na ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. Pangalawa, fix your attention to what God have said. Diba? Fix your attention to what God have said. Ang sabi po ng Panginoon, makakain mo ang anumang bunga na nasa halamanan ng hardin. Maliban lamang sa puno ng pagkaalam patungkol sa mabutit masama. Pag kinain mo ang bunga nito, walang pagsalang ikaw ay mamamatay. Ano po ang response ni Eva dito sa sinabi ng Panginoon sa kanila? Bago po sila magkasala, binigyan na po sila ng Panginoon ng warning. Pero ano po ang response ni Eva? Nandun pa rin yung pag-aalinlangan ni Eva dun po sa sinabi ng Panginoon. Ika nga, unbelief that leads her to commit disobedience to God. Itong sinabi ng Panginoon, hindi niya pinaniwalaan. Dahil hindi niya pinaniwalaan, anong nangyari sa kanya? Sinuway niya yung sinabi ngayon ng Panginoon. Diba? Ganun yun eh. Kapag hindi mo pinaniniwalaan yung isang bagay, aapak-apakan mo lang yun, babaliwalain mo lang yun. Pero kung pinaniniwalaan mo, pag-aaralan mo at titignan mo kung papaano mo ito susundin para sa iyong buhay. Totoo po na napakadaling pagdudahan ang isang bagay na tiyak na tayo na ito ang sinabi ng Panginoon sa atin. Tama po ba yon? Madaling pagdudahan po yung isang bagay na sinabi ng Panginoon sa atin noon. Kasi marami po sa atin ang dumadaan po sa ganito. Pagkatapos nating mag-decide sa isang major decision sa ating mga buhay, pero pagkatapos ng ilang oras ng pagbubulay-bulay natin patungkol sa kalooban ng Panginoon, ay biglang bobombahin po tayo ng mga pag-aalinlangan. At bigla na lang tayong magtatanong, yung ginawa ba natin ay talagang kalooban ng Diyos? Yung decision ba natin ay tama? Pero bigla ho tayong babalik sa ating kamalayan pag naalala natin yung nangyari kay Eva at nandoon si Satanas na tinutukso sa Eva para siya ay pag-alinlanganin sa sinabi ng Panginoon. Ano? Kaya ano po ang lesson? Let us always fix our eyes on God's Word. Diba? I-focus natin, i-fix natin ang ating attention sa kung ano ba ang sinabi ng Panginoon. Kasi ang natatangi and the only reliable way para mapatunayan natin at mapagtagumpayan natin yung tukso ng kaaway at matiyak natin na yung mga ginagawa natin desisyon sa ating mga buhay na tama ay walang iba kung tayo ho ay sasalig doon sa salita ng ating Panginoon. Si Eva po ay natukso dahil tumingin siya doon sa mga physical pleasures sa kanyang paligid. Ano yung physical pleasures? Yung bunga ng puno ng pagkaalam patungkol sa masama. Signifying material possessions or materialism. Diba? Na nag-aakala tayo na kapag mayroon tayo ng lahat ng mga bagay sa mundong ito, tayo ho ay magiging pleasurable na tayo. Sabihin natin, complete na tayo dahil nasa atin na ang lahat ng mga bagay. Kaya nung tinignan ng babae yung puno, pagkatapos niyang matignan at makausap ang diablo, at nung nakita niya na yung bunga ng puno ay napakaganda, napakasarap kainin, nakakapagpatalino yung bunga. So anong ginawa ni Eva? Kumuha siya nito at ito ay kanyang kinain. Bakit? Kasi gusto ni Eva maging marunong. Kasi gusto ni Eva malaman kung ano ang tama at mali patungkol sa kanyang sarili. Ang nais niya, sa halip na pagkaabalahan niya na sundin ang kalooban ng Panginoon, no? Pag-abalahan niya na malaman ang kalooban ng Panginoon at sundin ang kalooban ng Panginoon, ang pinagkaabalahan niyang tignan ay yung mga bagay na ipinagbabawal ng Panginoon sa kanila. Kung matatandaan po natin ang ating Panginoong Hesus nung siya po ay tinukso ni Satanas doon sa ilang kabaliktaran po ng ginawa ni Eva. Ang Panginoon ay hindi nakinig sa diablo. Ang Panginoon ay hindi natukso sa kapangyarihan at mga bagay na mga material things sa mundong ito. Sa halip, anong sabi ng Panginoon? Nasusulat. It is written, di ba? Balik lagi ang Panginoon sa salita ng Diyos. Sabi ng diablo sa kanya, gawin mong tinapay ang bato. Pero anong sabi ng Panginoon? Ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salita ng Diyos na lumalabas sa kanyang mga labi. So hindi niya pinakinggan ang sinabi ni Satan. Anong sabi ni Satan sa kanya? Aalalayan ka ng iyong mga anghel, magpatihulog ka. Pero anong sabi ng Panginoon? It is written, wag mong tutuksuhin ang Panginoon
Panginoon mong Diyos. Ang sabi ni Satan sa kanya, dinala siya doon sa kagandahan po ng buong sanlibutan. Ang liwanag at mga nagkikinang na nakagandahan po ng sanlibutan. Ang sabi ni Satan sa kanya, mag-bow down ka lang sa akin at ibibigay ko sa iyo ang lahat ng mga nakikita mo sa mundong ito. Pero ang sabi ng Panginoon, it is written, you must worship the Lord your God and serve Him only. So kaya, si Jesus po ay nagpakita po sa atin ng isang perfect example na kung saan nandito tayo sa mundong ito para mapagtagumpayan po natin yung mga temptation ni Satan, para malaman natin na yung mga ginagawa natin ay kalooban ng Diyos, bumalik po tayo lagi sa salita ng Panginoon. Pangatlo, don't attempt to control everything. Anong problema kay Eva? Naghangad siya na alamin pa yung mga bagay na hindi naman dapat niyang malaman pa. Ganun po tayo Inuukil-kil pa natin yung sikreto ng ibang mga tao. Kaya ba natin lahat na ilagay sa ating mga utak ang lahat ng mga problema at mga sikreto ng mundong ito? Baka mabaliw tayo. Kaya hindi na po yan kailangan pa sa buhay natin. Hindi na kinakailangan pa na lahat ng information mailagay natin sa utak natin. Minsan, ikinukumpara pa natin yung sarili natin sa computer Kaya naman yung iba, nagpapaka-computer na. Hindi naman tayo computer. Tao tayo. Yung nangyari po sa atin Gusto nating malaman yung mga bagay na hindi naman dapat na nating malaman pa. Anong nangyari kay Eva? Gusto niyang malaman kung ano yung mabuti at kung ano yung masama. Makakabuti ba sa kanya yon? Hindi makakabuti kay Eva yon. Hindi ginawa si Eva at si Adan para sa ganitong kalalagayan ng kanilang buhay. Ginawa sila ng Diyos para magkaroon ng personal na relasyon sa Diyos at sundin yung ipinagagawa ng Diyos para sa kanila. Si Satanas ay nagpunta nung siya po ay nagrebelde sa langit. He usurped the position of the Creator, and Satan set himself up as his own standard of truth. Ganun din po tayo, mga kapatid, na kung alam lang po natin ang katotohanan, minsan ang akala natin na tayo na ang totoo at yung ibang tao ay mali. At yung ibang tao naman iniisip nila na sila naman ang totoo at tayo naman ang mali. Yan po ang naging bunga ng pagkaalam patungkol sa mabuti at masama. Hindi natin kayang pag-mix yung dalawa. Kaya ano po ang naging resulta ng pagkaalam ng mabuti at masama? Hindi ba kaguluhan? Hindi ba pag-aaway? Hindi ba mga digmaan? Kasi ang akala ni Hitler siya ang tama, kaya dinigma niya ang buong mundo. Kaya tayo na mga tao, hindi po dapat tayo pumunta sa ganitong estado ng buhay ng isang tao na nalalaman natin kung ano ang mabuti at masama. Pero nga po, wala na tayong magawa dahil yung ating unang mga ninuno ay bumagsak na po sa ganitong pagkakasala. Dahil hindi po tayo Diyos, hindi natin kayang i-maniobra, hindi natin kayang panghawakan itong napakatinding responsibilidad na ito, yung malaman kung ano ang mabuti at masama. Dahil we are a fallen nature, bumagsak tayo sa pagkakasala, naging self-centered tayo, kaya naman anong nangyari? Sa paligid natin, puros kaguluhan. Dahil ang akala natin, tayo ang tama, yung iba naman ay mali. Tandaan po natin na si Eva is a created being, na yung kanyang nature ay dependent lamang sa kanyang creator. Hindi po siya sovereign, hindi po niya alam ang lahat ng bagay. Diyos lang po ang nakakaalam nun. Gusto niyang magkaroon ng wisdom, knowledge, and control. Pero alam po natin, kung tayo ang may control ng lahat ng mga bagay, mapapagod po tayo. Di ba nakakapagod yung kontrolin mo, yung lahat ng tao? Kontrolin mo ang lahat ng paligid. Pag kinontrol mo yan, pag nagkamali ka, lahat ng sisi sa'yo. Di ba? So dapat, balik po tayo sa kung ano yung pagkakalikha ng Diyos sa atin. Balik po tayo sa kung ano ang disenyo ng Diyos sa atin. Ang Diyos lang ang pwedeng makapag-fix at makapag-ayos ng ating mga buhay. Kaya nga po, sa pagkakataong ito, bumalik lamang po tayo doon po sa katotohanan na tayo ay nilikha para po tayo ay magkaroon po ng relasyon sa isang Diyos na makapangyarihan sa lahat, isang Diyos na nakakaalam at nakakakontrol ng lahat ng mga bagay. Pang-apat, don't think that material things will satisfy you. Alam nyo ang gawain ng material things? Hindi po tayo kayang ma-fulfill yung ating pangangailangan ng mga material things. Dahil tayo po ay hindi nilikha para sa mga material things. No? Inuulit ko nga po sa inyo, ang layunin ng pagkalikha po sa atin ay para magkaroon ng relasyon sa Diyos. Kung wala tayong relasyon sa Diyos, hungkag ang ating mga buhay. Ang akala ng mga tao, magiging satisfied sila kapag na-travel na nila ang buong mundo. Ang akala ng mga tao, magiging satisfied na sila kapag ang ganda-ganda ng kanilang mga bahay. Ang lalaki ng mga sweldo nila at ang
gagara ng kanilang mga sasakyan. Ang akala ng mga tao nandoon po ang tunay na fulfillment ng buhay. Tandaan natin, hindi po tayo nilikha para doon sa mga material things. Tandaan po ninyo yan. Hindi ka nilikha para sa material things. Minsan na aalipin tayo ng mga material things ng mundong ito. Nabarabang pag wala ka neto, parang left behind ka. Pag wala ka neto, parang awang-awa ka na sa sarili mo. Hindi tayo nilikha para maposes lang natin yung mga bagay sa mundong ito. Sabi nga ng salita ng Diyos, ano ang mapapala ng isang tao, makamtan mo man ang buong sanlibutan, pagkatapos mapahamak naman ang iyong kaluluwa sa impyerno. Dahil hindi po tayo nilikha ng Diyos para maposes lang natin yung mga bagay ng lahat ng mga bagay sa mundong ito. Tayo ay nilikha ng Diyos para sundin ang Diyos na gumawa sa atin. Mararanasan lamang po natin ang tunay na fulfillment ng buhay kung inilalagay natin ang ating mga buhay sa kamay ng Diyos na manlilikha sa atin. Wala nang pinakamagandang lugar na pupuntahan natin, yun po ay walang iba kundi doon sa piling ng ating Panginoon. Magpahinga sa Kanya. Pagod na tayo, di po ba? Pagod na tayo sa maraming mga bagay po na pinagkakaabalahan natin. Magkaroon ka lang ng napakaraming pera, mapapagod ka na eh. Magkaroon ka lang ng napakaraming ari-arian, mapapagod ka na at matatakot ka na. Kaya mag-hard ka na ng mga bodyguard mo. Tapos minsan pinagdududahan mo pa yung bodyguard mo. Baka ito yung bodyguard mo, ito pa yung tumira sa'yo, ito pa yung mang-hostage sa'yo, di ba? So, yung mga material things po ay hindi po dapat tayo maging alipin nito. Pero hindi ko naman po sinasabi na wag tayong magkaroon nito. Dahil kailangan po natin yan para sa evangelism. Kailangan po natin yan para sa gawain ng Diyos, para sundin ang kalooban ng Diyos. Katulad nito, nagbo-broadcast tayo, kailangan natin ng kuryente, kailangan natin ng internet, kailangan po natin ng camera, kailangan natin ng maraming mga bagay, mga laptop, di ba? O yung laptop natin dapat Apple para mas maganda, mga high-end para sa gawain ng Panginoon. Kailangan po natin yan. Pero hindi tayo dapat kontrolin yan. Hindi dapat yung mga bagay sa mundong ito ang magbibigay ng satisfaction ng buhay natin. Na kapag wala ka, pakiramdam mo, wala ka na rin. Hindi po. Kahit ganito lang po tayo, we feel satisfied. Bakit? Kahit nasa minimal thing na meron tayo, ay nai-project natin, sasakatuparan natin yung ipinagagawa ng Panginoon sa ating mga buhay. Pero lalong mas maganda, kung mas maganda po, na mas mataas yung Mbps ng ating internet, di ba? Kung high-end po yung ating mga camera, mas marami tayong maaabot at mas marami pong mga tao ang makakarinig ng salita ng ating Panginoon. At hindi po sila maaasiwa kapag nagbo-broadcast na tayo, papatay-patay yung yung video natin, di ba? Hindi efficient yung ating pagpapalabas, talagang hindi po tayo magiging effective. So kailangan din po natin ito, mga kapatid. Pero hindi po tayo magpapaalipin sa mga material things dito po sa mundong ito. Ang 5, at ito po yung panghuli, always remember that you are a beloved child of God. Yung totoong identity po ni Eva, sabi ko nga po, ay hindi po madedetermine sa kung ano yung meron siya at sa kung ano yung sasabihin ng mga tao sa kanya. Hindi po garantiya na magiging dakila at magiging very significant si Eva kung punong-puno siya ng mga material things sa kanyang buhay. Kundi, ano ang ginawa ng material things kay Eva? Nung nakita niya yung bunga, ang sarap kainin. Sabi ng Diyos, wag mong kakainin, pero kinain pa rin niya. Ano ang nangyari? Ano po ang ginawa ng material things? Tukso. Natukso si Eva. Kaya ano po ang dapat nating gawin sa mga bagay na nakikita po natin sa mundong ito? Mag-ingat tayo. Sabi ng salita ng Diyos, mag-ingat tayo. Huwag tayong madideceive. Huwag tayong padadaya kay Satan, sa diablo, sa kanyang mga daya, sa kanyang mga iskema laban sa atin. Mag-ingat po tayo kasi yung temptation ay nandyan. At number 1 na ginagamit ng diablo ng pandaraya sa atin ay walang iba kundi yung mga material things. So, nakalimutan ni Eva yung kanyang tunay na halaga. Ito ang naging problema ni Eva. Nakalimutan niya na ang kanyang halaga ay hindi nakabase sa kung ano yung makukuha niya sa mundo, sa kung ano yung maibibigay sa kanya ng pagkain doon sa bunga. Nakalimutan ni Eva na hindi doon magmumula yung kanyang pagiging isang totoong tao. Nakalimutan ni Eva ang kanyang tunay na kalagayan, na siya ay beloved child of God.
Huwag natin kakalimutan yun. Alala niyo ho ba yung prodigal son? Anong umuwi na yung kanyang kapatid na bunso, galing ho doon sa pag-squander ng lahat ng kanyang mga kayamanan na ipinamana sa kanya ng kanyang ama. Nung umuwi na siya, alam niyo kung ano ang naging reaksyon ng kanyang panganay na kapatid? Sabi nung kanyang kapatid sa kanyang tatay, nung umuwi yung anak, sabi niya, pinaghanda niyo pa yung bata na yan. Nilustay na nga lahat ng kanyang ari-arian. Pero ako, ang tagal-tagal ko na nakasama mo, nagtatrabaho ako doon sa bukid, araw-araw, pinaglilingkuran kita, pero hindi mo man lang ako na ipagpatay ng kahit isang tupa. Bakit? Yung tingin ng tatay, pareha silang anak, pero ang tingin ng anak na panganay, hindi anak, kundi isang alipin. Yun po ang problema sa atin eh. Hindi natin tinitignan yung sarili natin bilang tayo ay mga anak ng Diyos. Umaalala natin ang ating Panginoong Hesukristo, nung siya po ay binautismuhan, ang sabi sa kanya ng kanyang ama, siya ang aking bugtong na anak, na siyang aking lubos na kinalulugdan. Tandaan natin, si Paul nung siya'y sumulat, sinasabi niya na tayo ho ay naging mga anak ng Diyos dahil tayong lahat ay inampon dahil kay Kristo. Nung tayo'y inampon dahil kay Kristo, tayo po ay naging mga tagapagmana ni Kristo. Romans chapter 8 verse 17. Kaya kung ano ang meron ang Panginoong Hesus, yun din po ang meron tayo. Kaya nga lamang ang problema sa atin, ang attitude natin ay attitude ng isang alipin at hindi attitude ng isang anak. Diba? Ano pong sabi? As many as those who receive Him, believe on Him, and receive Him, gave them the power to become a children of God. Tayo po ay naging mga anak ng Diyos dahil kay Kristo. Huwag po nating kakalimutan. Tingnan po natin na tayo ho, balik po tayo doon sa sinasabi ng salita ng Panginoon. Itaas po natin yung ating kalalagayan sa buhay. Ang gusto ng dyablo, tayo ay maging mga alipin. Ang gusto ng dyablo, tayo ho ay ibagsak sa lusak. Ano po? Dahil napakasama. Sabi nga ang dyablo, napakasama. Siya po ay the destroyer. Siya po ang mangwawasak. Winawasak niya po yung buhay ng mga tao, ng mga mananampalataya. Kaya wag po tayong makikinig sa kanya. Siya po ang accuser of the brethren. Pero kung babalik po tayo sa salita ng Panginoon, masusumpungan natin ang ating tunay na kalalagayan. Tayo po ay precious child of God. Balik po tayo doon. At doon po tayo magsimulang mamuhay. Tayo mga anak ng Diyos. Kaya kung mga anak tayo ng Diyos, hindi na tayo magtatampisaw sa karumihan. Hindi na tayo babalik sa lusak ng kasalanan. Hindi na natin kakainin pa yung parang aso na kinain uli yung sinuka. Parang baboy na nagtampisaw uli doon sa pusali. Binihisa na po tayo ng bagong damit ng ating Panginoon dahil siya'y namatay para sa atin. Binigay niya ang kanyang buhay para sa atin, para tayo, na bagamat tayong lahat ay mapapahamak, pero dahil ang ating Panginoong Hesus ay nagpakasakit at nagpakahirap para sa bawat isa sa atin dahil gusto niya na tayong lahat ay mga ariing ganap ng Diyos at tayo maipanumbalik sa ating kalalagayan bilang isang anak sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya sa oras na ito, I believe na mayroon po tayong napagpala po tayo ng mga salita sa pamamagitan po ng pag-aaral natin sa buhay ni Eva. Huwag na po nating balikan yung mga pagkakamali ni Eva. Manatili po tayo sa sinasabi po ng mga salita ng ating Panginoon. Pagpalain po tayo sa oras na ito at maghari ang Panginoon sa ating mga isipan at sa ating mga buhay, sa atin pong patuloy na paglilingkod sa ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat po, Panginoong Diyos, sa pagkakataong ito na patuloy na yung pinagkakaloob sa amin. Salamat po, Panginoong Diyos. Binabalik po kami sa aming tunay na identity, na kami po, Panginoon, ay pinagpala mo, na kami po, Panginoon, ay tinubos mo, binili mo, na kami po, Panginoon, ay pinatawad, na kami po, Panginoon, ay mga tagapagmana, sapagkat kami po, Panginoon, ang tunay na identity po namin ay mga tunay na anak ng Diyos dahil po sa aming Panginoong Hesukristo. Salamat po sa oras na ito, kami po'y nagagalak, kami po'y nagpupuri sa iyo, Panginoong Diyos. Patuloy po namin, Panginoon, na pinagkakatiwala sa iyo ang lahat ng mga bagay na ito, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na patuloy mong bigyan ng lakas ang bawat anak mo. Na tunay nga, O Diyos, hindi po kami, Panginoon, para sa mundong ito.
Hindi po kami para sa mga bagay lang na material. Hindi po nanggagaling dito ang aming tunay na identity. Kami po, Panginoon, ay precious sa iyong harapan. Kami po, Panginoong Diyos, ay mga tagalangit. Kami po, Panginoong Diyos, ay mga tagapagmana. Hindi po ng mga material na bagay, kundi mga tagapagmana ng lahat ng mga pag-aari ng aming Panginoong Hesukristo. Higit po sa mga bagay na ito, higit po sa mga bagay ng mundong ito, dahil ang mga bagay ng mundong ito ay mapupugnaw at matutunaw dahil po sa matinding init na tutupok sa lahat ng mga gawa at mga bagay sa mundong ito. Kundi ang pinaka-precious po ay walang iba kundi yung kung ano ang inilaan ng Panginoon sa bawat isa po sa amin. Kaya patuloy po naming i-focus ang aming mga mata sa inyong mga pangako, sa iyong salita para po, Panginoong Diyos, sa aming mga buhay. Salamat po, O Father God, at tunay na patuloy ka naming pinupuri at sinasamba at patuloy naming binabalik sa iyo ang pasasalamat. Tunay na ito po lamang ang aming panalangin sa tanging pangalan lamang po ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen.